Hello po, magandang Sunday sa inyong lahat. Okay, ang pag-usapan po natin ngayon ay itong si Senator Bato de la Rosa. Opo, ang mga kabalbalang ginagawa, mga puro sablay na kilos nitong senador na ito na para bagang hindi nag-iisip. Sa nakaraang mga buwan po, lalo na nitong mga mahalagang issue na nangyayari sa ating bansa sa ngayon, lagi po siyang umiiksena. Pero, parang hindi naman nakakatulong, hindi nakakatulong sa bayan at hindi rin makakatulong sa sarili niya. Hindi makakatulong sa kanyang political career ang kanyang mga sablay na ginagawa at mga sinasabi. Isa-isahin po natin. Ayon sa natatandaan ko, yung tungkol dito sa ICC na kung saan kasama siya sa kaso ni dating Pangulong Duterte at ang kanyang mga kasama na isa nga siya doon. Okay. Ngayon, akala natin siya ay isang matapang na pulis, matapang na lalaki. Kasi nga, the way he talks, the way na kumilos, magsalita, para na rin siyang si Duterte. Siyempre naman, mahahawaan siya. Mahahawaan siya sa ugali, demeanor, at pagkatao, kumbaga impluwensya ng kanyang amo. Nung napag-uusapan po itong tungkol sa ICC, dahil sa takot niya, nagtatapang-tapangan siya at kung ano-ano mga sinasabi. At yung lumapit pa nga siya kay President Bongbong Marcos, di ba? Na tila baga nakiusap na siguro hindi natin narinig yung pinag-usapan nila, pero sa tingin ko dahil mula nung gabi na mag-meeting sila dun sa Malacanang, tuwang-tuwa siya kasi pinangakuan daw siya ni Pangulong Bongbong na hindi papapasukin o hindi i-entertain, hindi makikipag-cooperate ang bansa natin sa ICC. Pero alam nyo, kahit na may napag-usapan sila na mayroon siyang pinangahawakan na pangako mula kay Pangulong Marcos. At the same time, nandoon pa rin po yung mga ginagawa nila na gustong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Nandoon na talagang pinipilit nila, gumagawa silang grupo ng mga Duterte, gumagawa pa rin sila ng mga hakbang na para mapatalsik sa pwesto ang Pangulong Marcos. Siya mismo, gumagawa siya ng sarili niyang lakad, hindi naman siguro sarili lang niya na desisyon, kundi ito ay sa utos ng kanilang pinakapinuno, si Duterte. Diba, yung tungkol sa peke na pulburon video, yung tungkol sa kesyo may ebidensya daw sila na nung iidinawit pa nila si Maricel Soriano, di ba? Gumawa pa siya ng hearing. Nagpa-hearing pa siya sa Senado para lang ipahamak at mawala sa pwesto si Pangulong Marcos. Ganon sila ganon si Bato. Dahil sa takot niya na arestuhin siya ng ICC, parang naninigurado siya na kailangang sigurado
na hindi sila maaano ng hindi sila mahahawakan ng ICC. Kaya kahit na may pangako pa sa kanya si Pangulong Marcos, ganun pa rin yung ginagawa niya na gumagawa pa rin sila ng paraan na talagang tanggalin sa pwesto si Bongbong Marcos. Yan, isa yun. Marami. At ito nga pong latest ngayon, itong tungkol kay Kibuloy, na kumbaga, bangamat pumunta siya, nitong nilusob ng 2,000 na mga pulis ang KOJC property compound, naging malaking issue yun sa mga members ni Kibuloy. At pupunta doon si Bato. Bakit siya pumunta doon? Pumunta siya doon para magbigay ng suporta kay Kibuloy at sa grupo nito. Hindi para magbigay ng suporta sa mga pulis, sa mga otoridad na siya dapat niyang ginawa. Dahil siya ay bilang isang senador, siya ay parte ng gobyerno. Kaya hindi ba marapat lang na sa gobyerno siya kumampi? Lalo pa na siya ay naging kabaro. Naging kabaro nito mga pulis dahil siya ay naging pulis bago siya naging senador. Naging PNP chief siya. Kaya dapat sana dito sa mga pulis siya, sa otoridad dapat siya kumakampi, nagbibigay ng kanyang side. Lalo pa na yung hinahabol, tinutugis ng mga kapulisan na ito ay isang pugante na maraming ikinakaso na mga hindi lang basta kaso, mga kaso na mayroong unbailable, mga kaso na kung mayroon lang death penalty na. Pero ano itong ginawa ni Bato de la Rosa? Imbis na kumampi siya sa pamahalaan, sa gobyerno, because he is part of the government, at siya ay dating pulis, investigador, naghahabol, tumutugis ng mga kriminal, but this time, ano itong nangyari kay Bato? Ano itong nangyayari sa iyo, Bato? Bakit ganito ang kilos mo? Hindi po tama, mga kababayan, ang ginagawa nitong senador na ito. Parang hindi nag-iisip Lalo pa na gustong magtumakbo, gustong mag-re-elect bilang isang senador uli sa 2025. Ano ba sa palagay mo, Bato? Akala mo ba matutuwa sa iyo ang mga tao? Sa palagay mo, iboboto ka kung ganyan ang ginagawa mo? Sino ang sinusuyo mo sa pagkakataong ito? Ang sinusuyo mo ay si Kibuloy. Ang kinakampihan mo ay isang kriminal na pugante. Ang pinapakisamahan mo, grupo ng KOJC na according to them, sila ay 8 milyon na miyembro. Well, worldwide. Pag worldwide, siyempre kasama na yung mga foreigners, mga taga foreign land or mga Pilipino lang na nasa abroad. Pero hindi may foreigner din Di ba yung mga Ukrainians nga? Yung mga Ukrainian na dalaga na ni-rape ni Kibuloy. So, ibig sabihin, bukod sa mga Pilipinong nasa abroad, may mga nabubudol din si Kibuloy na mga foreigner. Okay. So, sabihin pang 8 million na puro Pilipino na mga butante. 8 million. Mananalo na ba siya
sa 8 million. Pwede siguro manalo. Pero may nalaman po tayo, according to Miss Arlene Stone, na may contact sa loob ng kampo ni Kibuloy, at siya, marami siyang alam dahil dati siyang membro, na according to Arlene Stone, hindi naman lang pala totoo na 8 milyon ang member ng KOJC. Napakarami. Kalukuhan daw yon. Kasinungalingan. Hindi totoo. Hindi totoo yung 8 milyon na ipinangangalandakan nila. Ni wala nga daw 1 milyon eh. Piruin mo. Sabi ni Arlene Stone, mga nasa 30,000 lang yung active. Maaring baka umabot din sila ng 1 milyon dati, pero marami na po kasing tumiwalag, marami nang nagising sa katotohanan, namulat sa katotohanan, kaya tumiwalag. So, sa ngayon, ang mga diehard na nandyan sa loob sa ngayon, according to Arlene Stone, ay mga nasa 30,000 lang. So, ito mga politiko po na sumasandal kay Kibuloy, nabubudol ni Kibuloy, na umaasa sa boto ng KOJC na 8 million daw, eh hindi naman pala totoo. 30,000, tapos di ba? Hindi naman libre yun eh. Hindi naman basta pakiusap yun eh. May halaga yun. Ewan natin kung magkano ang bigayan. Yung ibinibigay ng isang politiko na gustong magpatulong kay Kibuloy kapalit ng boto ng kultong ito, na paniwalang-paniwala sila na 8 billion daw. Kaya pala ganun sila. Hibang sila sa pagkampi at pagtatanggol kay Kibuloy because of the promise of an 8 million votes, which is a lie. Oh, ngayon, kayong mga kumakampi kayo kay Kibuloy, baka siguro nakikinig din sila sa vlog ni Arlene Stone, itong mga senador, mga politiko na nasa palda ni Kibuloy. Kaya kita mo sa ngayon, tila baga wala nang, hindi sila sumusuporta. Parang no show. Tingnan mo, dati si Robin Padilla, si Bongo, sila Villar, si Amy Marcos. Pero ngayon, well, sa tingin ko dahil malapit ng eleksyon, dumidistansya sila. Dumidistansya. Ang tanging masugid na taga-suporta ngayon ni Kibuloy ay si Bato de la Rosa. To the point na siya mismo parang iniinsulto na niya yung sarili niya. Nawawala siya sa sarili niya, nawawala siya sa katinuan. Biruin mo, mananawagan pa na, ang panawagan niya hindi para suportahan yung gobyerno, suportahan yung dating kabaro niya, mga pulis. Pulis siya dati eh. Dapat naiintindihan niya yung kung ano ang tinatrabaho ng pulis, kung ano ang role ng pulis, kung ano ang hirap na dinaranas ng mga pulis sa pagtugis ng isang puganting kriminal. Pero eto siya kumakampi kay Kibuloy. How ironic! Mr. Bato de la Rosa, you are a senator. Kaisa dapat kayo ng gobyerno. Ano nangyari sa iyo? Lalo pa, ikaw ay dating pulis, dati kang investigador, dati kang pinakamataas, PNP chief, dating tumutugis ng mga kriminal. Ano nangyari sa iyo?
dahil lang sa 8 million votes na bit-bit at maibibigay sa'yo ni Kibuloy. Makinig ka kay Arlene Stone, walang 8 million. Hindi makakatulong sa'yo si Kibuloy. Hindi. Ang makakatulong sa'yo ay mamamayang Pilipino. Yung mamamayan na nasa labas ng KOJC. Sila ang makakatulong. Yun kung magtitino ka, kung aayusin mo ang sarili mo, yung hanggang sa ngayon kasi nasa you're under the spell of Duterte. Hanggat hindi kayo humihiwalay kay Duterte, bulag kayo. Bulag kayo sa katotohanan, sa katarungan at sa kabutihan. Bulag. Tingnan mo. Buti pa si Las Cañas at si Edgar Matubato. Sila ay nagising parang ano bang tawag doon? Hindi naman sinapian, yung they were touched by the Holy Spirit, siguro. Ako hangang-hanga ako dito kay Las Cañas Arturo Las Cañas. Dahil siya, tanggap na tanggap niya, inaako niya, inaamin niya, yung mga naging kasalanan niya, yung mga pagpatay niya. Hindi niya ikinakaila. Inaamin niya dahil sumunod siya sa utos nung nakakataas sa kanya at nabulagan din siya. Pero dumating po ang pagkakataon, dumating ang point na bigla siyang parang pinukul siya ng Diyos. At ngayon, ang pangako niya sa sarili niya at sa Diyos na sasabihin niya ang totoo. Kahit napatayin pa siya ni Duterte, makulong man siya, bitayin man siya, tatanggapin niya. Tanggap niya kung ano man ang maging parusa sa kanya dito sa lupa at doon sa kabilang buhay. Dahil para sa kanya, para masulit, yun po ang tao. Yun. Yun ang kapanipaniwala na talagang nagbago. Nagbago ang kalooban. Yung tinanggap niya na ginawa niya ito. Tinanggap niya na pumatay siya. Inutusan siya, wala na po yun. Kasi nasa katinuan naman siya Nasa hustong isip siya. Bakit ka susunod? Porque inutusan. Yun po. Na-realize niya na ganun. Kahit ba inutusan siya ginawa niya Pero pinagsisihan niya at tanggap niya kung anuman ang parusang ipapataw sa kanya. Ganun. Yun ang tao. Yun ang tunay na taong nagbago. Pero itong si Bato, my goodness, pinangakuan na ni Pangulong Bongbong Marcos, pero sumasama pa sa rally ng mga gustong magpatalsik. At siya mismo, gumagawa din siya ng sarili niyang lakad para mapatalsik ang Pangulo. O sino ngayon ang traidor? Tinatawag niyang traidor si PBBM Traidor ka rin. Kasi pinangakuan ka na. Alam nyo, siguro kung nagpakabait lang kayong mga dadamputi ng ICC, siguro kung naging inayos nyo lang ang lahat, hindi kayo nang gulo, hindi kayo nagbalak ng masama laban sa Pangulo. Sa palagay ko, dahil mabait yung Pangulo sa palagay ko, tutuparin niya yung ipinangako niya. Na hindi siya makikipag-cooperate, sa ICC, na hindi kayo ibibigay sa ICC. Sa palagay ko lang po, tutuparin niya yun Ang kaso,
Kahit na nangako na siya na hindi siya makikipag-coordinate, cooperate sa ICC, kayo, habang may pangako yung Pangulo, nandoon pa rin yung mga balakin nyo, yung mga masamang balak ninyo, na patalsikin siya, tanggalin siya sa pagkapangulo. Kaya, siguro ganyan. Diba? Kasi, ang tao naman sana, si Pangulong Marcos at ang mamamayang Pilipino ay mapagpatawad. Pwede sana siguro kayong napatawad kung nakita namin sa inyo yung pagbabago sa inyong kalooban. Kasi sino ba naman ang taong hindi nagkakamali? Kaso, imbis na pagsisihan ninyo yung mga ginawa ninyong kabalbalan, mga kasamaan, patuloy pa rin kayo. Hindi ninyo tinatalikuran yung mga masasamang gawa ninyo. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin naman natatapos eh. Hindi nyo talaga tinitigilan si Bongbong Marcos. Gustong-gusto nyo talaga at nangangatin na yung mga kamay ninyo na mahawakan yung kapangyarihan ng bansang ito. Kaya, ito mga pinagagawa nito ni Bato, ewan ko na lang sa 2025 kung ano maging kapalaran mo ba to. Dahil hanggang sa ngayon, hindi mo pa rin natatanto ang mga kamalian mo, Bato. Sorry na lang. Pero sa tingin ko, laglag ka na. Hindi ka mananalo bilang senador. Mark my word. Diba, mga kababayan? Ewan ko na lang sa inyo kung sinong si Raulo na Pilipino ang boboto kay Bato sa 2025 senatorial elections. Diba? Yun lang po mga kababayan at happy Sunday po sa ating lahat.